boss. Kaya rating ko lang. Galing po ako sa garahe. Yung papahinga pa lang ako ngayon. Maya maya kaunti maglilinis ng katawan. At bukas iti-testing kung okay pa yung pagdagdag ko ng langis sa transmission. Kasi ang sabi ng mekaniko ko, subukan lang daw muna dagdagan ng langis yung transmission. Kasi pag binaba, baka makuha daw sa ganun. Kasi pag binaba daw yan, malaki daw ang gastusin daw niyan, sabi sa akin ng magagawa. At sabi ko naman, sana kuya, tama yung hinala natin na dagdagan lang muna natin, baka kulang lang sa langis. Ang sabi naman ika ng gagawa sana, baka ayun yung problema, baka walang langis yan yung transmission mo, kasi isang taong ka na hindi mo chinecheck. Kamalian ko rin yung boss yung hindi ko chinecheck rin yan, no? Kasi sabi niya sa akin, hindi lang panay biyahe ng biyahe. Pag maganda yung biyahe mo, tuloy-tuloy ka lang. Pero pag coding, hindi mo pinapansin. Hindi mo siya titingnan. Sana titingnan mo rin. Sabi daw, kulang-kulang 8,000 ba o 9,000 sa pagkarinig ko kanina. Pag inayos yung sana nga makuha sa langis lang. Baka wala lang langis. Pag ganun pa rin bukas, wala akong magagawa. Iuwi ko talaga sa garahe talaga. No choice, hindi mo pwede ibiyahe. Baka ma-wrecker pa ako. Yan na lang talaga gagawin. Bahala na kung magagalit lahat yung mga hinahakutan ko. Talagang no choice kailan iuwi talaga ang sasakyan. Pero pag bukas umaga, pag alis ko sa kung hindi tumunog yung transmission, maganda yung tunog niya hanggang manakbo, itutuloy ko yung biyahe ko. Pero mga boss, ang hirap talaga pag may sasakyan ka talaga na nasisira, tutuusin. Kasi ang hirap talaga. Hindi ko alam saan ako kukuha ng pera Isipin mo, galing ka sa paggawa, sa timing belt, release ay mga bearing, tapos yung mga, kasi tumatagas yung langis, pinagawa ko yun. Gumastos na ako ng mga 8,500 ang ginastos ko nun, mga boss. Pero tuwan-tuwa na ako nun. Pagdating na bumiyahin ako kinabukasan, okay pa, may lumalagatik-latik kaunti sa transmission, pinabayaan ko lang. Aba, yung bubiyahin na ako ng mga pangalawang araw, parang lumalala yung tunog. Di bumiyahe ulit ako ng Martes. Bumiyahe ako Martes, lalo pang lumalala yung tunog. Kaya dapat ngayon may biyahe sana ako, alis sana ako kayo na madaling araw. Biyahe sana ako. Ay paano makabiyahe, nag-aalangan ako, baka sa gitna ng daan matumerik ako Yun lang inaano ko lang. Kaya yung nag-overhaul sa sasakyan ko, siya sabi ko sa inyo, sana ayusin yung pag-overhaul nyo. Hindi, kung anong binaklas nyo na parts sa makina, mga tornilyo, ibalik nyo. Huwag yung kakabitan niyang kulang-kulang. Kasi kawawa ang tao sa inyo Nagpa-overhaul sa inyo ang tao. Tapos ibabalik nyo yung mga kulang-kulang. Kulang ng tornilyo. Sino bang matutuwa sa inyong papagawa? Tapos maniningil kayo ng 40 mil. Ang sabi nyo sa akin, labas pa yung machine shop doon. Yung sasakyan ngayon, anong nangyari yung sasakyan ko ngayon? Nagkasira-sira. Ka-overhaul lang, 1 taong ko lang nagagamit, nasira-sira na ngayon. Dami nang tumatagas sa langis. Samantala 1 taon pa lang yan bago na overhaul. Galing sa overhaul yan, 1 taon na ngayon pa lang nag 1 taon yan.
March. Grabe naman kayo. Dapat pag nag-ano kayo ng sasakyan, ayusin nyo. Para balik-balikan kayo ng nagpapagawa sa inyo. Hindi yung gagawa kayo, kulang-kulang ibabalik nyo. Pag baklas yung tornilyo, kompleto. Pagbalik, kulang na. Anong klase kayo mga mekaniko, mga hinayupa kayo? Hindi nyo inaayos yung gawain nyo. Sana abutin sana kayo ng karma. Mga putragis kayo. Diyan lang po mga boss. Pasensya na po. Kasi daan lang talaga, init ng ulo talaga mga boss. Kasi sila lang gumawa yung mga boss eh. Yung sa makina ko na yan eh. Ayaw nila ayusin kasi akala daw nila wala akong pambayad. Hindi mga boss. Salamat po. Paki-like, paki-share na lang po. Pasensya na po kayo sa akin. Ingat po tayo lahat.